Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 4, Week 3 hanggang Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagpapaunlad ng Pagkatao ang Espiritualidad. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang Pagpapaunlad ng Pagkatao ang Espiritualidad. Para sa most essential learning competencies, napatutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Halimbawa, pagpapaliwanag na espiritualidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala, at pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ay ating gagawin ang mga susunod na mga gawain tungkol sa pagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Narito ang mga gawain para sa ikatlong linggo. Pagsasanay bilang siyam. Ipaliwanag kung paano mo maipakita ang pananalig sa isang sikat na kasabihan nating mga Pilipino na habang may buhay ay may pag-asa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Magbibigay ako sa inyo ng halimbawang kasagutan tungkol sa kasabihang ito. Habang may buhay, may pag-asa. Narito ang aking halimbawang sagot. Maipapakita ang pananalig sa kasabihang habang may buhay, may pag-asa sa pamamagitan ng pagiging positibo at pagiging matatag sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay. Anumang hamon sa buhay ay huwag susuko. Manalig lamang tayo sa Diyos at magtiwala sa iyong sarili na makakaya mo ang mga ito. Sa pamamagitan ng mga ito, pinatutunayan natin na hanggat may buhay tayo, mayroon pa tayong pagkakataong bumangon, magbago, at makamit ang tagumpay. Kayong mga bata, maaari kayong gumawa ng sarili niyong paliwanag tungkol sa kasabihang ito. Para naman sa pagsasanay bilang 10, pagmasdan ng mga larawan. Lagyan ng check ang larawan na nagpapakita ng kabutihan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Pagmasdan ng unang larawan. Ipinapakita sa larawang ito ang pag-aalaga sa isang batang may sakit. Maaring ang dalawang ito ay magkapatid at ang batang babae ay inaalagaan ang kanyang kapatid na may sakit. Ito ba'y nagpapakita ng kabutihan? Lagyan ng check kung nagpapakita ng kabutihan at walang check kung hindi nagpapakita ng kabutihan. Magaling! Ito ay may check sapagkat nagpapakita ito ng kabutihan. Pangalawang larawan, ipinapakita dito ang pagtulong ng bata sa kanyang tatay na maglinis ng sasakyan. Ito ba'y nagpapakita ng kabutihan? Tama! Ito ay may check sapagkat ito ay nagpapakita ng kabutihan sa kanyang tatay. Pangatlo, makikita sa larawan ang batang babae na nagtatapon ng basura sa kanal o sa ilog. Ito ba'y nagpapakita ng kabutihan? Tama! Hindi ito nagpapakita ng kabutihan sapagkat hindi tamang magtapon ng basura sa kanal o sa ilog. Kaya ito ay walang check. Pang-apat na larawan, ang buong pamilya ay nasa simbahan at nagdarasal. Mapapansin nyo na si tatay ay nakapikit, si nanay nakapikit din, si ate ay nakapikit din. Sila ay taimtim na nagdarasal. Ngunit ang kanilang bunsong anak na lalaki ay hindi nagdarasal. Maaring siya ay naglalaro habang nananalangin sa simbahan. Ito ba ay nagpapakita ng kabutihan? Magaling!
ito ay hindi nagpapakita ng kabutihan, kaya ito ay walang check. Para naman sa panglimang larawan, ang bata ay nananalangin. Ito ba ay nagpapakita ng kabutihan? Tama, ito ay may check sapagkat ito ay nagpapakita ng kabutihan. Pang-anim na larawan. Makikita sa larawan ang isang batang nambubuli sa kanyang kapwa bata. Ito ba ay nagpapakita ng kabutihan? Magaling! Ito ay hindi nagpapakita ng kabutihan, kaya ito ay walang check. Pang-pito. Makikita naman sa larawan ng dalawang batang babae na nag-uusap at ang isang batang babae ay may inabot. Maaring ito ay pinahiram niya o binigyan niya ng pagkain. Ito ba ay nagpapakita ng kabutihan? Tama, ito ay nagpapakita ng kabutihan kaya ito ay may check. At pang-walo, makikita sa larawan na inaalok ng batang lalaki na siya na lamang ang magbubuhat ng daladala ng kanyang guro. Ito ba ay nagpapakita ng kabutihan? Tama, ito ay check dahil nagpapakita ito ng kabutihan. Para naman sa pagsasanay bilang 11, kailan mo ginagawa ang mga sumusunod? Lagyan ng check sa tamang column ang iyong kasagutan. Gawin ito sa sagutang papel. Halimbawa, para sa akin, kailan ko ginagawa ang mga sitwasyong ito? So, lalagyan ko ng check base kung kailan ko ito ginagawa. So, para sa gawaing ito, lalagyan nyo ng check kung ang mga sitwasyong ito ay lagi ninyong ginagawa, paminsan-minsan lamang ninyo ginagawa, o hindi nyo ginagawa. Magbibigay ako sa inyo ng halimbawang sagot upang maging gabay nyo. Para sa unang sitwasyon, nagpapasalamat sa Diyos araw-araw. Ito ay lagi kong ginagawa. Pangalawang sitwasyon, nagdarasal bago kumain. Ito ay lagi ko ring ginagawa. Pangatlong sitwasyon, nagdarasal bago matulog. Ito ay lagi ko ring ginagawa. Pang-apat na sitwasyon, nagbibigay sa mga nasalanta ng kalamidad. Ito ay paminsan-minsan ko lamang nagagawa. Pang-limang sitwasyon, tumutulong sa mga may sakit. Ito ay paminsan-minsan ko lamang nagagawa. Pero kayo mga bata, kung lagi nyo itong nagagawa, lagyan nyo ng check ang lagi. Pang-anim na sitwasyon, sumusunod sa mga bili ng magulang. Ito ay lagi kong nagagawa. Pang-pitong sitwasyon, ginagawa ang mga responsibilidad sa paaralan. Ito ay lagi kong ginagawa. Pang-walong sitwasyon, nakikiisa sa pagdarasal ng taimtim. Ito ay lagi kong ginagawa. Pang-siyam, nagsasabi ng totoo. Ito ay lagi kong ginagawa. At pang-sampu, nagbabasa ng Biblia o Quran. Ito ay lagi kong ginagawa. Para naman sa pagsasanay bilang 12, magtanong sa iyong mga magulang o kasama sa bahay tungkol sa isang kapitbahay na higit na nangangailangan. Anyayahan ng mga magulang o kasama sa bahay na bumuo ng plano kung paano ka makatutulong sa kapitbahay na higit na nangangailangan. Gawin ito sa sagutang papel. So narito mga bata, magbibigay ako sa inyo ng gabay na halimbawa. Halimbawa, ang pangalan ng aking kapitbahay ay Rosa Zamora. Paano kaya ako tutulong kay Rosa Zamora? Dahil si Rosa Zamora ay may sakit. Tutulong ako sa pamamagitan ng pagpapagamot sa kanyang lumalaking bukol sa kanyang bukol sa leeg. Saan naman ako kukuha o ano ang mapagkukunan o pagkukunan ng tulong? Ang mapagkukunan ko ng tulong ay sa mga taong may magandang puso na tumulong sa mga nangangailangan. So kayo rin mga bata, alamin nyo kung sino ang mga kapitbahay nyo o sino ang kapitbahay nyo na nangangailangan ng tulong. Magplano kayo, isulat ninyo ang kanyang pangalan, paano kayo tutulong sa kanya, at alamin nyo kung sino ang mapagkukunan nyo ng tulong. Narito naman ang mga gawain para sa ika-4 na linggo.
Para sa pagsasanay bilang 13, sa isang sagutang papel, pumili ng isa sa mga sumusunod na intensyon at gumawa ng dasal o panalangin tungkol sa iyong napili. Narito ang mga pagpipiliang intensyon. Una, kaligtasan para sa nararanasang pandemya o COVID-19. Pangalawa, pandaigdigang kapayapaan. At pangatlo, pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Narito ang aking halimbawa. Maari nyo itong gawing gabay sa paggawa ng inyong panalangin. Ang aking napiling panalangin ay pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Panginoon, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo po sa aming pamilya. Ikaw po ay aming Diyos na tunay na hindi nagpapabaya sa amin. Lagi kang nagsasapat sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan niyo lamang po, Jesus. Amen. Para naman sa pagsasanay bilang 14, kopyahin ang puso sa ibaba at isulat ang sagot sa patlang. Gawin ito sa sagutang papel. Gawing gabay ang halimbawa sa ibaba. Ang mga halimbawa ay letter A, sa isip. Hindi ako mag-iisip ng masama sa aking kapwa. Palagi kong iisipin ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. Para sa letter B, sa salita. Gagamit ako ng po at opo sa tuwina, lalo na at kausap ko ay matatanda. At para sa letter C, sa gawa. Palagi akong tutulong sa nangangailangan. Narito ang aking mga halimbawang sagot. Paano ka magiging mabuti sa iyong kapwa? Unahin natin ang letter A, sa isip. Narito ang aking sagot. Hindi ako mag-iisip ng masama sa aking kapwa. Lalawakan ko ang aking pag-iisip at hindi manghuhusga sa kanila. Uunawain ko sila. Para naman sa letter B, paano ka magiging mabuti sa iyong kapwa sa salita? Kapag ako ay nakikipag-usap sa mga nakatatanda, ay palagi akong gagamit ng mga salitang may paggalang. At para naman sa letter C, paano ka magiging mabuti sa iyong kapwa sa gawa? Narito ang aking halimbawa. Tutulong ako sa mga nangangailangan sa abot ng aking makakaya. Para naman sa pagsasanay 15, hanapin sa loob ng puzzle ang mga salita na may kaugnayan sa pananalig at pagmamahal sa Diyos. Isulat ang iyong makikitang salita sa iyong sagutang papel. Narito ang mga salitang may kaugnayan sa pananalig sa Diyos, gaya ng pagtitiwala, pagdarasal, sakripisyo, at pagmamahal. Kapag ikaw ay nananalig sa Diyos, dapat ikaw ay may pagtitiwala sa Kanya na kaya niyang ibigay ang iyong hinihingi basta ito ay kalooban niya. Kung ikaw ay nananalig sa Diyos, dapat lagi kang nagdarasal. Kung ikaw ay nananalig sa Diyos, matuto ka ring magsakripisyo. Yung mga bagay o gawain na hindi dapat ay layuan mo. Matuto ka magsakripisyo. At kung may pananalig ka sa Diyos, dapat may pagmamahal ka rin sa Kanya. Para naman sa pagsasanay bilang 16, bumuo ng acrostic gamit ang salitang pananalig. Gawin ito sa malinis na papel. Tingnan ang halimbawa sa ibaba upang maging gabay sa pagsasagot. Isaalang-alang ang mga pamantayan bilang batayan sa pagbibigay halaga sa iyong sagot. Halimbawa, para sa letter P, pananalig sa poong may kapal ang dapat maging gawi sa lahat ng oras. Letter A, ating ibigay ang buong pagsusumamo sa tuwing tayo ay dumadalangin. At narito ang aking halimbawang acrostic para sa salitang pananalig. Paghingi ng tawad sa ating Diyos ng buong puso mo, at Siya ay matutuwa sa iyo. Nais niya na matuto tayong lumapit at magpakumbaba sa Kanya. Ano man ang iyong pagkakamali, nakahanda siyang makinig at magpatawad. Agad niya tayong aalalayan sa ating buhay. Ligaya ang ating mararanasan kapag tayo ay nasa Panginoon. Ibig niyang maging tapat tayo at sumasampalataya sa Kanya. Gawin natin ito habang tayo ay nabubuhay pa.
At narito ang rubric, mga pamantayan, salitang ginamit, kaugnayan ng pahayag sa paksa, kalinisan at kaayusan ng pagkakagawa o pagkakasulat. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!